Ngayong Lunes, narito ang mga binabantayan nating balita. Day 1 ng Tigil Pasada, nasa Quezon City ang kasama nating si Ivan Mayrina. Nasa Caloocan si James Agustin kaugnay sa utos si Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa flag ceremony sa mga tanggapan ng gobyerno. At mga nasunugan sa Maynila ang tinutukan naman ni EJ Gomez. Patay ang dalawang estudyante sa Sarangani Province matapos bumangga ang sinasakyan nilang van sa isang wing van na nakatigil sa gilid ng kalsada. Ayon sa mga otoridad, pauwi sa Kidapawan City ang 18 pasahero. Sakay ng van nang sumalpok ito. Sa wing van ano ay nasiraan kahit kinukumpuni sa gilid. Wasak ang harapang bahagi ng van at naipit ang mga sakay sa front seat. Sugatan naman ang iba pang mga sakay kabilang ang driver. Dahil sa insidente, bumagal ang daloy ng trapiko. Patuloy po ang investigasyon sa insidente. Patay ang isang babae matapos mabangga ng kotse ang sinasakyan nilang kolong-kolong sa barangay San Andres sa Bacara, Ilocos Norte. Sugatan naman ang kanyang asawa. Ayon sa pulisya, nakainuman driver ng kotse na tumakas pero nahuli ng mga pulis kalaunan. Nakatakdang mag-usap ang magkabilang panig. Patay ang isang motorcycle rider matapos bumangga sa isang bus sa barangay San Pedro sa Dapitan, Zamboanga del Norte. Batay sa investigasyon, nag-overtake umano ang motor sa sinusundang sasakyan at bumangga sa kasalubong na bus. Sa lakas ng impact, pumailalim ang biktima sa harapan ng bus. Nasa kustodiya na ng mga pulis ang driver ng bus. Nasa bata mahigit 1 milyong pisong halaga ng umano'y shabu mula sa target ng buy-bust operation sa Taguig. May unang balita si EJ Gomez. Sa kulungan ng bagsak ng isang lalaki nang arestuhin sa ikinasang buy-bust operation ng Taguig City Police Station Drug Enforcement Unit. Kinilala ang suspect na si alias Ochok. Isang pulis ang nagpanggap na bibili ng umano'y shabu na halagang 40,000 pesos. Nang magkaabutan, dito na sumulpot ang iba pang operatiba ng Taguig Police na umaresto sa kanya mismong tinitirhan sa Barangay Wawa. Sa kabuuan, 190 grams ng hinihinalang shabu ang nakuha sa suspect na nagkakahalaga ng higit 1.2 million pesos. Almost a week din po na sinorveillance po natin itong suspect. Hindi naman po siya pumalag, ma'am, and wala din po siyang sinabing statement po. Base sa investigasyon, hindi lang daw sa Taguig ang operasyon ng suspect. Within Taguig City po yung market po niya, and then may info din po tayo na meron din pong ibang mga nearby cities and provinces po na pinagkukuhanan po itong suspect po natin. Ito na raw ang ika-4 na beses na naaresto ang suspect dahil sa illegal na droga, maliban pa sa ibang kasong kinasangkutan niya. Nananatili sa custodial facility ng Taguig City Police ang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Hindi iniharap ng pulisya ang suspect para magbigay ng pahayag. Ito ang unang balita. EJ Gomez para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, unang araw nga po ito ng 3 araw na tigil pasada na ikinasa ng Grupo Manibela. Ang kanila pong ipinaglalaban ngayon ay 1 taong extension para sa jeepney consolidation na nag-expire na po yan noong April 30. Ibig sabihin po niyan, simula noong May 1 ay tinuturing ng mga kolorum yung mga hindi nag-consolidate na mga jeepney na mga miyembro ng Manibela at gayon din ng ilang mga transport group tulad ng Piston. At ang sinasabi po ng Grupong Manibela, ang lalahok sa kanilang tigil pasada na karamihan ay sa Metro Manila ay 24,000 daw na jeep at mahigit 1,000 na mga UV Express. Sa ngayon po, nandito tayo sa panulukan ng East Avenue at Nia Road kung saan magsisimula ang mga aktibidad ng Grupong Manibela para sa kanilang tigil pasada. Ang nabibilang natin ng mga jeep hanggang sa mga oras ito ay 13. Yan po ang aking personal na binilang kanina. Inaantay pa po nila ang kanilang leader na si Ginoong Mar Valbuena. Pero mula nung alas 6 kanina umaga o 5:30 kanina umaga, nandun tayo sa Commonwealth Avenue sa kanto ng Quezon Memorial Circle at nagtungo tayo dito. Wala naman tayong nakitang hindi pangkaraniwang paghaba
ng pila ng mga commuter. Of course, nandyan yung rush hour na pila na medyo dumadami yung mga pasero. Pero may mga nakikita pa naman tayo mga jeep hanggang sa mga oras na yon. Ngayon, hindi pa natin malaman kung nagkakaroon na ng epekto at kung nagsimula na ang tigil pasada ng marami sa mga lalahok sa tigil pasada at kung ano nagiging epekto nito sa mga commuter ngayong umaga. At inaantay nga po natin si Ginoong Mar Balbuena para ipaliwanag pa ang ilang detalye ng kanilang isasagawang tigil pasada. Pero sa ngayon, patuloy po nating binabantayan ang magiging epekto ng tigil pasada sa mga commuter ngayong umagang ito. Balik po muna tayo sa studio.